What up guys, this is PJ Lacuachero and today nga ay papa-PMS natin ang ating Toyota Race E CVT. Yan yung second PMS. So, samahan nyo ako today guys. Yan, so today nga guys ang second PMS ni ating Toyota Race E CVT. Today is July 10, 2026. It's a Friday morning and papunta tayo ngayon sa Toyota Commonwealth dahil yun ang pinakamalapit sa atin na Toyota branch. So last week pa dapat yung schedule natin for PMS. Napagpa-schedule na tayo last week kaso medyo na busy yung ating schedule kaya hindi natin napuntahan. So yung first PMS ni ating Toyota Race ay January 2, 2026 kaya yung 6 months na PMS is ngayong July. So papakita ko sa inyo yung mga i-check dito sa ating Toyota Race E dahil yung last PMS ay hindi natin siya napakita kaya ngayon ay samahan nyo ako. Let's go! So guys, ang schedule nga pala ng appointment natin sa Toyota today ay 8 AM and time now is 7:41 AM. Ito pa lang tayo palabas ng Payatas. Hopefully makaabot tayo, although ang ruling ni Toyota sa mga service appointments ay 15 minutes before ng scheduled appointment ay nandun na. So hopefully wala masyadong tao today since today ay Friday para hindi tayo masyadong magtagal. So update ko kayo guys pag nandun na tayo sa Toyota. Ayan, so palabas na tayo guys ng Payatas Road. Dito na tayo sa Commonwealth Avenue. Mag-U-turn lang tayo dito sa may Doña Carmen para makarating tayo sa Toyota Commonwealth. So napakaganda talaga ng kalsada sa may Payatas Road. So shoutout sa mga kapwa kong everyday na dumadaan ng Payatas Road. Shoutout sa mga pang-ilalim natin. Sa mga motoris, shoutout sa mga shock absorbers natin na araw-araw nakikipaglaban sa kalsada ng Payatas Road. So, tandang sora na tayo guys and supposedly dito tayo mag-U-turn kasi nasa kabilang side yung Toyota kaso medyo mahaba yung pila, medyo traffic kasi may zipper lane sa kabila since rush hour and familiar dyan yung mga laging dumadaan dito sa Commonwealth Avenue. So dito na tayo mag U-turn sa may Techno Hub. Tingnan natin kung ganun kahaba yung pila. So approaching tayo guys ng U-turn slot dito sa may Techno Hub and yan, fortunately walang pila, diretso. So U-turn tayo dito and inabutan na nga tayo ng stop and go. So pinag-go na yung nasa zipper lane. Yun lang. So approaching tayo guys dito sa Toyota Commonwealth. Yan, papasok na tayo. Medyo late na tayo, 8:04 na. Pero okay lang yan, maka-accommodate pa rin naman tayo. So yun tayo, pasok tayo. So nandito na tayo guys sa Toyota Commonwealth, no? It's 8:07 and pasok na tayo sa loob para masimulan na yung PMS. Alright guys, so tapos na tayo sa ating second PMS and currently ay pauwi na tayo. Dito tayo ngayon ulit sa Payatas Road. So natapos yung PMS natin ng 10 AM. Nakarating nga tayo doon ng past 8. And then pagpasok naman natin ay na-accommodate kaagad tayo and naisa lang kaagad yung unit natin for PMS. And then yun nga, natapos siya ng 10 AM. So around 2 hours yung naging proseso. And then yung mga ginawa sa PMS ay ito. Yan, so gusto yung makita ng detailed ay pwede nyo i-pause yung video. Pero basically top up lang naman yung ginawa sa 5,000 kilometers or 6 months na PMS natin since wala pa naman tayo sa 5,000 kilometers na odometer. And libre ulit siya, wala tayong binayaran na kahit ano para sa PMS na to since kasama pa siya sa promotion ni Toyota nung kinuha natin yung race natin. So hanggang 20,000 kilometers or 2 years, whichever comes first.
yung libre. Alright, so habang biyahe tayo pa uwi, sagutin lang natin yung ibang nag-comment sa ating YouTube channel, specifically sa ating 6 months na review sa ating Toyota Raze. So si Sir Ferdinand Mendoza, tinanong niya kung goods daw ba or okay daw ba ang Raze for a first time car owner and first time driver. So for me, it's a yes for both, no? For a first time car owner and first time driver. Isa po akong first time na car owner, although hindi po ako first time na driver. So sulit na sulit po itong Toyota Raze E variant, kahit E variant siya, and yung CVT. Although pati yung manual variant naman ay sulit na sulit, no? Pero since minention ni Sir Ferdinand na siya ay first time driver, I would assume na hindi pa siya masyadong sanay manual transmission. So I would say na yes, sulit na sulit po itong CVT variant ng Raze. Kung looking po kayo na mag-purchase, unang-una yung kanyang fuel efficiency ay sobrang tipid po niya sa gasolina. Although nabanggit nga natin sa last video natin na hindi pa po natin nasusubukan yung full tank method, kaya hindi pa natin nakukuha yung fuel consumption niya via full tank method. Pero according sa dashboard natin, ang kilometer per liter po natin na reading ay 12.2 kilometers per liter. Ito po ay mostly city driving, since yung mga previous na biyahe po natin puro lang naman, malalapit lang, within the city lang. So sulit na po, or very fuel efficient na po yung reading na ito, no? Sa mga nababasa ko po sa Facebook groups ng Toyota Raze, naglalaro siya around sa ganito, 12 to 14 kilometers per liter. And then syempre pag long drive ka, mas tataas pa po yan. So number 2 is yung kanyang maintenance, very low maintenance po itong Toyota Raze E. Although as mentioned nga po is libre pa yung ating PMS sa Toyota, pero based sa mga sales invoice ay hindi siya umaabot ng 5,000 yung nagagastos natin, or yung nagiging quotation, no, sa PMS nitong last 2 PMS natin. So siguro depende na lang yon kung gaano nakakataas yung odometer ng sasakyan or hanggang gaano siya katagal. Pero I believe, and based din sa mga nababasa ko na sa mga Facebook groups din ng mga Raze owners, yung mga matatagal ng owner ng Raze, mga ilang years na, ay ito rin yung kanilang nasasabi, no? Low maintenance nga siya and madali lang siyang i-maintain, no? Since syempre Toyota brand nga, yung availability ng parts ay nandyan lang, no? Kung kailangan mo ng parts ay sobrang available lang siya. And siguro pangatlo is yung simplicity ng unit, no? Nabanggit ko na rin to sa last video natin na ako personally, ito personal ko na lang po ito, no? Personal take ko na lang po ito. Hindi po ako masyadong maarte pagdating sa features ng isang sasakyan, no? Specifically yung kanyang mga tech features. Although syempre andun pa rin yung mga advantages, no, ng specifically ng mga safety features ng mga techy na sasakyan. Pero ako personally nga ay hindi naman ako ganoon kaarte pagdating sa mga techy features. So hindi ako masyadong naghahanap, no, ng mga techs ng isang sasakyan. So pagdating dito sa Toyota Raze, lalo na itong E variant, ay syempre at its price point, no, hindi ka naman makakapag-expect ng sobrang techy na features nitong sasakyan na ito. So if you're that kind of person, then ay masasabi ko, Sir Ferdinand, na sulit na for you itong Toyota Raze, no. May mga opinions din ako nababasa sa mga groups na kapag less techy yung sasakyan is andun din yung less problems pagka dumating yung time na nagka-issue yung mga techs na ito. Pero again, syempre andun pa rin nga yung mga advantages ng mga tech features ng mga sasakyan. So syempre hindi pa rin natin maiaalis yun. Nagka-calm down na lang po ito sa personal preference, no, ng isang car owner. And ako po, yun po yung aking personal preference, no. Kaya ako po siya nai-include kapag napag-uusapan po yung Raze, no. So yun, Sir Ferdinand. And since CVT variant nga ito, automatic, kung
kayo po ay first time driver or kung meron man po sa family ninyo na first time na driver, ay sobrang dali din pong i-handle po nitong Race E CVT. Yung kanya pong steering ay electronic na, which means sobrang lambot po ng steering po ng Toyota Race E. Sobrang gaan, no? Kaya di ka talaga mahihirapan kung ikaw ay nagsisimula pa lamang matuto sa pagdadrive. And siguro pang-apat na mababanggit ko na lang din is subcompact SUV nga po ito, no? Hindi po siya mahirap i-park. Although wala po siyang reverse camera, yung E-variant po wala pong reverse camera. Although meron lang po siya is parking sensors. Even though yun lang yung meron siya, ay napakadali pa rin po niyang i-park. Hindi siya mahirap hanapan ng space since subcompact SUV nga po yung category po nitong Toyota Race, no? So yun po siguro yung mga masasabi ko, no? Based po dun sa tanong po ninyo, Sir Ferdinand. So next po na isa din pong comment sa last video po natin, si Sir Jeric Andrew. Sabi niya po dun, ito rin po ay sa same video, no, sa 6 months na review po natin ng ating race. So sabi niya po na parang hindi sulit yung pagkakaroon ng sasakyan, ng sariling sasakyan, if sa loob ng 6 months is nasa 2,700 pa lang yung 2,700 kilometers pa lang yung odometer ng sasakyan. Well, unang-una ay nire-respeto po natin yung opinion ni Sir Jeric. And if that's your perspective when it comes to owning a car, ay nire-respeto po natin yan. Wala po tayong hindi po tayo against sa ganyang opinion. And ako po, maikwento ko lang ng konti, no, before po kami kumuha before po namin kunin itong unit na ito, itong Race, ay ako po nung siguro last 2 years ay nahilig po akong mag-rent ng mga sasakyan, no? Lalo na po nung tutuno po akong mag-drive ng 4 wheels, ay yun nga po, naging sunod-sunod yung pagre-rent po natin ng sasakyan. And meron na po tayong mga POV videos na nagawa, no? POV driving videos na nagawa. Una na dyan yung Nissan NV350, yung Toyota Avanza, nakapag-rent na rin po ako ng Vios, ng Wigo, ng Ertiga, Suzuki Ertiga, ng Stargazer, Hyundai Stargazer, and then ng Toyota Innova. So marami-rami na rin po akong units na narentahan, since nga po nung natuto nga po ako, dun po naging sunod-sunod yung pagrerenta natin ng sasakyan, no? Para na rin masanay tayo mag-drive, and until nakakuha po tayo ng sarili po nating unit. Siguro ang masasabi ko lang ay nasa kanya-kanyang preference na lang po yan, no? And nasa kanya-kanyang capabilities na lang po yan. If sa ganitong use case or sa ganitong purpose mo kung bakit ka bumili ng unit, ay kaya mo ba siyang i-sustain in the long run, no? And sa amin naman po, nung kinuha namin ng unit na ito, ay minake sure po namin, no, na masusustain po namin itong unit na ito, since hindi naman namin siya nakuha in cash, nakuha po namin siya in installment. Minake sure po namin na nandun yung capability namin na mabayaran itong sasakyan na ito. And considering yung magiging purpose namin sa sasakyan na ito, as of now nga po ay nagagamit lang namin siya weekends. Siguro mas mag-deep dive ako ng mas malalim about dyan sa use case. Siguro magandang i-take na rin as positive point, no, yung naging comment ni Sir Jeric, especially sa mga nagbabalak kumuha ng sasakyan, lalo na yung mga brand new na sasakyan, is may consider natin kung kaya ba nating i-sustain, no, in the long run yung pagkakaroon ng sasakyan. And syempre yung use cases or kung saan ba natin talaga gagamitin yung kukunin natin yung sasakyan, kasi hindi po basta-basta, no, yung pagkuha and syempre yung pag-own ng sasakyan. So thank you so much Sir Jeric, no, sa comment mo na yan. So siguro that's it guys for me.
no, dito sa ating video for today, which is ang second PMS ng ating Toyota Race E CVT. So abangan natin guys yung next na PMS natin, no, which is by 10,000 kilometers or after 6 months, whichever comes first ulit. So maraming salamat guys sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan mo man ang video na ito, ay isang like and subscribe naman dyan para updated ka sa mga susunod pa nating videos. And share mo na rin kung kaya ng iyong powers na may share ang video na ito. Ay maraming salamat. So once again, this is PJ Lacochero. Hope to see you guys sa mga susunod pa nating videos. And God bless sa bawat isa, and isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Ingat po kayo guys.